paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, hindi tinablan ng bala ang malignog aso at natakasan nito ang mga pulis. Samantala, lumapit si Lolo Isko sa faith healer na si Imam dahil nawawala ang apo niyang tomboy na si Pura. Kasunod niyon, sinalakay ang barangay tanod na si Mar ng aso maligno. Narito ang ikatlong bahagi ng nakapangingilabot na kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang Maligno Aso. Sa isa na namang gabi na lagi. Ngayon, Mar, ngayong nakadnosal kang hindi makagulapay matapos kitang masakmal sa bato, katapusan mo na! Sasakmalin kita uli! At sa pagkakataong ito, hindi na kita titira ng hininga! Sisiguruhin kong mapapakal na kita! Ikaw ang mamamatay ba ritong aso? Ay, nabating ang store mo! Gaganti ako sa muntik mo ng pagpatay sa akin! Ipapatikim ko sa iyo ang talim ng itak ko! Pupugutan kita ng ulo! Yung!
Hindi mo ako mamamatay! Hindi bumuo sa katawan mo ang itak. Ni hindi ka man lang nagalusan, asong maligno! Inistorbo mo ko! Kaya ikaw munang uunahin kong patayin! Wala akong kalaban-laban sa'yo! Sasakbalin kita sa leeg! At sisiguruhin kong hindi ka matitira ng hininga! Hindi! Patatayin na kita! Hindi mo ako mapapatay! Hindi ka makakatakas, Gunggong! Kahit saan ka magsuot, susunod kita! Papatayin kita! Akala niyo po nagkamali ako, kaya nagbalik kayo sa akin, Lolo Isko? Hindi naman sa ganun, Ima. Hindi po ako maaaring magkamali. Sa inulit kong pagbalasa sa aking baraha, natitiyak ko nasa barangay lamang ang apo ninyo. Bakit hindi pa siya umuwi sa amin? Hindi po natin alam ang kanyang dahilan. Wala ka bang magagawang paraan para mapauwi sa amin ang apo ko? Kailan pa po ginawa ng panganay na apo ninyo ang hindi pag-uwi sa inyo? Ngayon lang. May kakaibang bagay ba sa inyong bahay bago siya umalis? Kakaibang bagay? Hindi po pangkaraniwan ang hindi pag-uwi ng panganay na apo ninyo. Kaya anuman ang kakaibang bagay na nasa bahay ninyo, alisin ninyo. Dahil malamang na yon ang dahilan kaya hindi umuwi ang inyong apo. Hindi ko maintindihan si Lolo. Dati, ayaw niyang pakialaman namin ang alaga ni Ate Pura. Pero ngayon, siya pa ang nag-utos sa akin na itapon ng kabibi. Hi! Ha? May nagsasalita? Sino yun? Nag-iisa lang ako dito sa kwarto ni Ate Pura. Sino kumakausap sa akin? Ako! Ang kabibi! Nagsasalita! Malignong kabibi! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ano? Milo? Kabibe, nagsasalita? Oo, Nita. Hindi biro yun. Kaya nga napasugod ako rito sa inyo eh. Dahil hindi ko alam yung gagawin ko. Nag-iisa lang ako sa amin. Kasi may pinuntahan si Lolo. Hindi kaya guni-guni mo lang yung sinasabi mo? Hindi. Sigurado ako. Ang kabibi na alaga ni Ate Pura ang nagsasalita kaya nabitiwan ko. Nako, huwag mong sasabihin sa iba yung sinasabi mong yan. Baka kung ano yung isipin nila sa'yo. Nita, tulungan mo ako. Kahit ako ang magsabing may nagsasalitang kabibe, walang maniniwala sa akin. Sige na, ikaw na magtapon sa alaga ni Ate Pura. Ha? Uy, bakit ako? Kapag kinausap uli ako ng kabibi, baka mamatay na ako sa takot. Sarento, siguradong patay ako kagabi kung inabutan ako ng malignong aso. Naniniwala ako sa iyo, Lino. Dahil nang magpatrolya kami ng mga kasama ko gabi, natagpuan namin si Mar na hindi makagulapay at sugatan. Kasi nga, sinakmal siya ng may sademonyong aso. Mabuti, hindi siya napuruhan. Kung hindi ko binalabog yung malignong asong yun, malamang napatay na rin niya si Mar. Lubhang mapanganib ang hayop na yun. Totoo, Sarge. Hindi siya tinatabla ng itak eh. At hindi rin siya tinatabla ng bala. Palagay ko nga ho, kahit masabugan pa siya ng granada, hindi siya masusugatan.
Makakaisip rin kami ng mga kasama ko ng paraan para mapuksa siya. Ang mahirap, Sarge. Habang buhay na gumagala ang may sa demonyong asong yun, maraming mapahamak. Tama ka, Lino. Lalo na ang mga bata, babae at matatanda. Kaya nga kahit sa araw na magpapatrolya kami ng mga kasama ko, gagawin ko yun. Anumang oras, maaaring magsabog ng lagim ang asong maligno. Naisahan yata ako ni Milo ah. Gusto lang yata niya akong utusan. Kung ano na pang alibay ang sinabi niya. Nagsasalita raw itong kabibe, kaya natakot siya rito. Uy, bakit kanina pang papunta ako rito sa tabing dagat? Kinakausap ko naman to. Pero hindi naman sumasagot. Durugin ko kaya ito ng bato. Huwag kang magkakaroon saktan ako! Totoo nga. Nagsasalita ang kabibe. Bago mo kung magawang sirupin, papatayin kita! Maligno ang kabibe na to! Papatayin kita! Ang daliri ko! Inipit ang kabibe! Mapuputol yata ang daliri ko! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Reyes, hinto mo ang mobil. Sarento Jess! Mabuti na padaan ka rito sa tabing dagat. O bakit? Bakit mo pinara sa sasakyan namin? May muntik nang pumatay sa akin. May nakaaway ka? Wala po. Bakit may sugat ang daliri mo? Inipit ako ng kabibe na nagsasalita. Nakadroga ka ba? Hindi, Sarge! Sumama ka sa amin. Sarge! Sa kanyo na ako isama. Ha? Ipapacheck ka namin kung totoong hindi ka gumagamit ng bawal na gamot. Unahin niyo muna puntahan yung kabibe na muntik nang pumatay sa akin. Hindi kami naniniwala sa'yo. Malamang nakadroga ka, kaya kung ano-anong kabalbalan ang pinagsasabi mo. Hindi, Sarge! Totoo Meron sinasabi. pa namang kabibe na nagsasalita at papatay ng tao. Pura! Naku, mabuti tumuwi ka na. Ate, saan ka ba talaga nagpunta? Dahil 2 gabi kang hindi nakauwi ah. May pinuntahan lang akong kaibigan, Milo, Lolo. Napasarap yung inuman namin, kaya sa kanila na ako nakatulog. Uli-uli, magpapaalam ka naman kung hindi ka makakauwi, Pura. Abay, labis mo kami pinag-alala ng kapatid mo eh. Akala nga namin napahama ka na. Bakit naman ako mapapahamak? Kasi nga, meron bitaw dito sa barangay natin na malignong aso. At marami na sa mga kalugar natin ang nasakmal ng hayop na yun. Yung iba nga, nasa ospital pa hanggang ngayon eh. Ha? Bakit biglang lalaki ang mga mata mo, Pura, ha? Bakit wala ang kabibi sa aquarium? Ate, itinapon ko. Pinatapon ko kasi may hatid na kamalasan daw sa pamilya natin ng kabibi na yon. Hindi nyo dapat itinapon ang kabibi! Pura, huwag kang magalit. Ate, huwag kang magwala. Sinabi ko na kailangan ko yung binili ko sa inyo. Huwag nyo pakikialaman ang alaga akong kabibi! Bakit itinapon nyo ang kabibi? Bakit? Ate! Bakit? Ate! Ah! Ah! Bakit gano'n na lamang
ngit-ngit at pagwawala ng tomboy na si Pura sa pagkawala ng alaga niyang kabibe. Pakinggan bukas ng gabi ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Maligno Aso. Sa isa na naman, Gabi ng Lagi! Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Alan Ortega, Vilma Esteliore, Ben Mercado, Rose Tunido, at Jerry Mutia. Naglapat ng tunog. Musika: Boboy Salonga. Supervisyong Technical: Eric Lucero at Bong Moyar. Sa panulat ni Didith Marasigan. Sa direksyon: Lionel Benjamin. Gabi ng Lagi!